Ano, kakarating pa lang po natin kapapasok, pero yung mga alaga natin, ano na tayo, sinasalubong na po tayo. Kahit yung maliit. So, ganun po ka nakakawala ng stress yung pag-aalaga ng hayop. Lalo na kumikita ka pa. Kaya sa probinsya, pinaka-the best alagaan, native tsaka pabo upgraded. Yung pinaka-the best. At yun nga, palagi na lang po umulan dito sa Glan Sarangani Province. So, problema talaga sa ating mga alaga kung wala tayong pabahay. Kaya napaka-importante na may pabahay po tayo. Yung mga manok natin, no, nasa gilid. Parang hindi sanay. Kakalabas na po kasi nila. Ano, malakas na naman yung ulan. Tingnan natin dito kung nadagdagan ng mga itlog ng ating pabo. Ulan na naman. Araw-araw na lang. Last year pa to. November pa nag-upisa. Halos kada araw umulan. Yan, mandagdagan na din yung itlog ng ating alaga. Madami na po. Yung manok natin. Masipon. Advantage talaga na may pasilungan yung ating mga alaga para hindi po magkasakit. Iwan ko lang kung saan sila kagabi tulog, nagbatog, kumbaga lumipad kasi wala ko nakita dito na mga ipot sa ilalim ng patulugan po nila. Maganda din po kasi dito sila matulog para hindi sila magbasa. Siguro doon sa malaki ang madaming baka sila dyan nakihalo sa mga malalaki. Kain na tayo kahit umulan. Yung ibang manok natin lumipat ata dito, nakalusot, humusot sa kabilang bakod. May pinagawa pala tayo dito na pabahay ng baboy katambayan. Last month nga nakita nyo po yung binili po natin ng baboy na worth 25,000 yung dalawa. Isa yung buntis. Ay update ko po kayo ngayon kung gaano na po kalaki yung tiyan ng ating baboy. Ayan o, pabahay po nila. Para po yan sa biik. May bili din po tayo ng hollow block. Yan sila Titing at saka si Arjon yung nagpanday. So ito yung mga gagamitin po natin. Update ko po kayo sa mga susunod na videos po kung kailan matatapos yung paggawa po nito at kung magkano yung ginastos po natin. So pagputol natin ng niyog katambayan, yung gastos po natin nasa 30,400. So yan na. So baka may mga matira pa dito at magamit pa po natin. Mga ilang araw to, Ting, bago matapos, Ting? Kaya mga 3 araw katambayan. Tulo pa. Tinitado po yan. So yan, sa likod lang ng ating manukan para malapit. Silang Titing at saka si Arjon din po yung magbabantay. Ay, check natin yung baboy doon. Kita natin kung gaano nakalaki yung tiyan at saka yung isang baboy ay nakastahan na din po. So yung gastos natin sa pagpapakasta nasa 1,200. Bayad po natin yan. So hindi nga lang natin na video kasi umalis na po tayo. Yung wala tayo dito sa Pinas. So sila lang po yung nag-asikaso sa pagpapakasta. So yan, hindi kayo mga kakambayan. So yan po yung ating diskarte para magkapira din po tayo sa pagbababoy. Yung puti natin na baboy, nakastahan na po yan. Tingnan nyo po yung ating isang baboy, yung maguntis na po. At yung isa natin, natatandaan nyo po, nung nakarambuan, hindi pa po masyadong kalakihan yung tiyan. At hindi pa rin po natin alam kung ilan po talaga yung magiging anak niya po. So pag nakaanak na yan, maaari po tayong kumita po ng malaki. Minimum po na bintahan ngayon ng biik, nasa 3,500 to 4,000. So yan yung baboy po natin. Kita nyo po yung ating baboy katambayan, malaki na po yung tiyan. So baka ngayong buwan ay mga anak na po ito.
Pakain lang po natin dito, tahop-tahop lang. Halo-halo lang po, may halo na feeds content. Update ko lang po kayo pag nanganak na po yung ating baboy kung ilan yung biik. Yan. May pira po sa baboy. Depende na rin po yan sa ano, tawag ito sa sipag po. So lahat-lahat ng ating bili kasi dito last time nasa 25,000. Pero buntis na yung isa. Sa pagninegosyo talaga ng hayop, kailangan nyo po talagang gumastos po. Kailangan talaga maglabas ng pera. Isa na po dyan yung pagpapasweldo ng ating mga tao po. Yung bigay po natin sa ating kaibigan, arawan po nila dito nasa 400 per day po. 3 araw nilang gagawin po ito. Titingnan po natin yung magiging kalabasan. So, may nagpaano na rin po tayo ng balas. Katag 10 naman po yung halubla katambayan. Ayan. Ngayong araw lang po sila nag-umpisa. Yung sa manok po, may kinatatakutan po tayong sakit, gaya po ng mga ratay. Ganon din po sa baboy. Sa kaso po natin, kahit dalawa lang yung ating baboy, iniingatan po natin yan. Nag-iingat po tayo sa sakit ng ESF. Sigurado pag natamaan o napasukan yung ating maliit na babuyan, wala po yung takas, patay po talaga yan. Kaya hindi po basta-basta talaga tayo nagpapapasok po ng mga kaibigan, lalo na po na may alagang mga baboy. Swerte pa naman po tayo dito sa Barangay Tangog, Sarangani Province, wala pa pong kasong ESF. Kaya ganun lang po tayo kaingat. Sayang naman po yung ating 25,000 po na ginastos, yung ating pabahay, at higit sa lahat ay yung ating pagkain at suhol po sa ating tao. Ganun po tayo kaingat sa ating pagbababoy. Lalo na't nag-uumpisa pa lang po tayo. Ngayon umulan na naman po yung ating mga manok, basa. Sa awa naman po ng Diyos, wala po tayong nakikitang may mga sakit o wala tayong naamoy. Sa pagmamanok kasi napakalaga na matalas yung paamoy nyo po at saka yung mata nyo po, kasi pag nakataon hindi, sigurado maubos yung manok nyo po. Yung manok natin kahit madami po, at kung matalas yung paamoy po natin, mabaho, ibig sabihin po may sipon po yan. Kailangan po kunin, separate yung iba para sa ganon hindi mahawa yung natitirang malulusog, natitirang walang sakit. Kaya napakalaga, tingin-tinginin po minsan, lalo na po pag magpakain ka, yung lalapit sila sa inyo, ay maamoy nyo po yung may sipon, mabaho po yan. Ganon po ang diskarte po para malaman yung mga manok po natin na may sakit. Yan na po ngayong araw mga katambayan, at nag-update po tayo sa ating munting babuyan. Sa mga nanood po pala na ating mga previous videos, mga bago po natin subscribers and viewers, welcome po sa aking channel. At kung kayo na po yung napalaan ngayon, sana po i-consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga tanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat. God bless. At ingat po kayo palagi. Bye bye.